Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules ngayon ay June 18 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mabalita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner sa Kaaron Susanya daw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Department of Energy umalerto, petrolyo sisirit ang presyo. 22 na Pinoy officials na ipit sa Israel. Todo balita. Jay Ruiz, balik PCO, 20 opisyal sinibak. Todo balita. Sa balitang lokal, flood control project sa Capitol Complex ng Pangasinan sinimulan na. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, top volleyball setter na si Gia de Guzman babalik na sa Creamline. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Nakaalerto na ang Department of Energy o DOE upang protektahan ang supply ng mga produktong petrolyo sa bansa sa gitna ng inaasahang pagsirit ng presyo nito sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni DOE Officer in Charge Sharon Garin na ang agarang prioridad ng Department of Energy ay tiyakin ang supply ng fuel, nananatiling matatag at sapat, na ang anumang lokal na price adjustment ay mapamahalaan sa paraang maibsan ang epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa oil industry at mahigpit na pagsubaybay ng inventaryo, sinisikap aniya ng Department of Energy na mapanatili ang seguridad ng enerhiya habang naghahanda sa mga target na intervention upang suportahan ang mga sektor na pinaka-apektado. Nasa 22 na government officials ang stranded ngayon sa Israel, kabilang 2 party list representatives at 3 mayors mula sa Visayas region matapos saraduhan ng Israel government ang kanilang airspace dahil sa conflict sa Iran. Sinabi ng ambassador ng Israel sa Pilipinas na si Ilan Floss na hindi bababa sa 17 local officials ng Pilipinas ang nasa official mission sa Israel. Nauna nang napaulat na may mga mayors na nagkakanlong sa isang bomb-proof bunker sa gitna ng nangyayaring gulo. Napaulat na kabilang sa opisyal sina Barugo Leyte Mayor Aaron Balais, Lawaan Eastern Samar Mayor Athene Mendros at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal na nagtungo sa Israel para sa isang study visit tungkol sa promoting sustainability and food security in urban areas. Bahagi sila ng isang study visit na inorganisa ng Israel Agency for International Development Cooperation. Muling itinalaga ng Malacanang ang dating mamamahayag na si Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang appointment paper ni Ruiz ay inilabas nitong Lunes, Hunyo 16. Matatandaan ay pinagpaliban ng makapangyarihang Commission on Appointment ang deliberasyon sa appointment ni Ruiz bilang pinuno ng PCO. Nagpasalamat naman si Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil aniya sa tiwala sa kanyang pamumuno sa PCO. Samantala, nauna nang iniulat na tinatayang 17 opisyal ng Presidential Communications Office ang sinibak ng Pangulo matapos nitong ipag-utos ang pagsusumite ng courtesy resignation para masuring muli ang kanilang performance at matiyak ang kanilang pakikiisa sa mga layunin ng administrasyon. Dumating na ang panahon ng habagat at kasabay nito ang iba't ibang posibleng problema sa bahay. Mula sa konting tagas sa kisame hanggang sa malalaking pagtulo, asahan ng darating ang mga katulad na aberya ngayong tag-ulan. Ganyan naman hinihikayat ng isang Philippine company ang mga homeowner na protektahan ang kanilang tahanan laban sa mga pinsalang dala ng iba't ibang elemento dulot ng pagsusungit ng panahon. Samantala, formal na isinumite sa impeachment court ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang listahan ng kanyang mga abogado. Ayon sa press release ng impeachment court, alas 5:30 ng hapon nila natanggap ang dokumento o appearance ad cautelam mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Office na kakatawan at magiging tagapagtanggol ng Vice Presidente sa impeachment trial. Nakasaad din sa na pinadalhan ng kopya ng mga abogado ni Duterte ang House of Representatives pero may note ito ng tender copy refused to receive. Samantala, tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara kahit pa tumanggi siyang tumugon sa articles of impeachment.
Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, sinimulan na ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan ang Flood Control Project. Ito ay bahagi ng malawakang Capitol Complex Redevelopment Project ni Governor Ramon Gica III na naglalayong maisaayos at mapaganda ang Provincial Capitol Complex. Ayon kay Pangasinan Provincial Engineer Amadeo Veras, kasalukuyang ginagawa ang mga drainage canal sa magkabilang panig ng Capitol Complex. May itatayo ring floodgate at paluluwagan ng mga kasalukuyang drainage canal ng San Vicente River sa kahabaan ng Maramba Boulevard. Ang drainage system na ito na halos 2 kilometro ang haba ay magsisilbing catch basin ng tubig baha mula sa Capitol area. Inaasahang matatapos ang proyekto sa September 2026. Kapag tapos ang proyekto, mareresolba ang pagbaha na ilang taon nang pinapasan ng mga empleyado at maging ng mga residente. Kasabay ng construction ng nasabing flood control facility ay ang construction naman ng iba't ibang pasilidad patungo sa modernisasyon ng Provincial Capitol Complex. Kabilang dito ang pagpapaluwag sa mga kalsada, pagkakaroon ng maluwag na parking space, pagtatayo ng 1,500-seater convention hall, reflecting pool, interactive fountain at ang 11-story government center o tower. Sa bayan naman ng Bayambang, sa layuning mapanatili ang kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng mamamayan, lalo na sa mga lugar na may banta sa kalusugan, mahigpit na ipinagbabawal ang iligal na pagtitinda ng karne sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Talamak na ang pagbibenta ng karne sa lugar ng mga vendor na walang kaukulang permit, isang malinaw na paglabag sa umiiral na mga regulasyon ayon sa lokal na pamahalaan. Ayon sa mga report, tinuturong dahilan din ito ng masangsang na amoy at baradong drainage system na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga residenteng nakatira sa paligid. Bilang tugon naman, haharap sa karampatang parusa ang sinumang mapatunayang lumalabag sa batas. Tiniyak ng pamahalaan ng Bayambang na pananagutin ang mga responsable upang masugpo ang ganitong gawain. Sa siyudad ng Alaminos, mainit na tinanggap ng pamahalang lokal ang mga opisyal at kawani ng LGU Atok Benguet sa pangunguna ni Municipal Councilor Marilu Sarate sa lungsod ng Alaminos kahapon upang matutunan ng mga best practices ng administrasyon ni City Mayor Art Brian Celeste. Bahagi ng kanilang 2-day benchmarking activity ang pagbisita sa Ikawayan Processing Center, ang MV Cornelio Techno Demo Farm, Buod Mangrove Forest Park at ang Hundred Islands National Park. Nagpasalamat naman ang lungsod sa LGU Atok at aniya naway mag-enjoy sila sa kanilang pagbisita at may matutunan sa kanilang good governance initiatives. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Muling masisilayan si veteran playmaker Gia Morado de Guzman. Suot ang Creamline Cool Smashers jersey sa Premier Volleyball League o PVL. Ito ang kinumpirma kahapon ni Morado sa pagbisita nito sa Philippine Sports Writers Association Forum. Tatapusin muna ni Morado de Guzman ang kanyang tungkulin bilang team captain ng Alas Pilipinas na sasabak sa iba't ibang torneo sa taong ito. Sariwa pa ang Alas Pilipinas sa matagumpay na silver medal finish sa katatapos na AVC Nations Cup na ginanap sa Vietnam. Samantala sa basketball, dito malalaman kung maisa sa katuparan naman ng TNT Tropang 5G ang misyon para sa PBA Grand Slam o PBA Grand Slam. Lalabanan ng number 6 Tropang Giga o Tropang 5G ang number 3 Magnolia Hotshots mamayang alas 7:30 ng gabi matapos ang pagkikita ng number 2 NLEX Road Warriors at number 7 Rain or Shine Elasto Painters alas 5 ng hapon para naman sa quarter-final round ng PBA Season 49 Philippine Cup. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ang oras po natin alas 5:18 ng umaga.
DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ
DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga at sa pagbabalik po ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragira. At Susan Valdez daw. Grabe po yung tension na nangyayari ngayon sa Middle East at yung, ayan, ang nagprepara ang Department of Energy inventory kung ano yung supply na meron ng petrolyo dito sa atin dahil definitely it will affect hindi lang po yung dalawang bansa kundi ganun malaking epekto po sa kumbaga worldwide. Parang parang pag makikita mo yung mga picture parang New Year. Yung yung pag bomba. Yung missile. Parang New Year lang talaga yung yung mga bumabagsak na na bomba sa Israel ba o sa Iran? Pareho sila nagbabatuhan si Iran na sila. Unang bumomba sa kanila. Ang unang bumomba is Israel. Pero tapos nag-retaliate ang Iran. Pero nung bomba si Israel sa Gaza sa sakop ng Palestine, kawawa yung mga binobomba. Ngayon naman ang umiiyak ay ang Iran. Oo, kasi ang unang bumomba ang ang Israel dahil nga sa yung kanilang nuclear. So yun yung kanilang target. Ngayon nung dahil nga sa maraming namatay doon sa Iran, nag-retaliate ngayon ng Iran. Kaya nag-retaliate ang Iran kaya binobomba na rin nila yung Israel. Yan, medyo updated tayo kasi yung aking news sender, yung inaanak. Yung inaanak ko mismo. Tapos meron tayong kaibigan mismo din doon sa Iran na kung ano yung nangyayari doon ngayon. Kaya yan po yung nangyayari ngayon na naghahanda na rin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-check ng mga inventory. At pag-check nila ng mga kababayan po natin na andon. Handa naman ang Pilipinas para i-repatriate, iuwi yung mga gustong umuwi sa Pilipinas. Pero yung iba, nananatili sila doon dahil sabi nila, hindi na bago. Sanay na rin sila sa mga tunog ng bomba. Actually, nagpa-party pa sila. At meron yung mga employers nila, lalo na yung kanilang trabaho ay bilang mga caregivers o mga helpers sa bahay, ay merong bunker. Karamihan sa mga bahay ng mga employers nila. So, yun po yung sana matapos na to. Although not very soon. Nakikita po natin not very soon matatapos po yan. Kasi matagal na yan ilang taon na yan. Dahil parehong well-equipped sa ang dalawang bansa. Ilang taon na yan na nagdigirian sila. Pero yung akala ko ng Iran is mahirap na pamilya, mahirap na bansa, pero hindi pala. Ayun, nagkataon lang na medyo mayaman din siya. Oo, may kaya din sila. Ito yon, why is Israel striking Iran's nuclear program? Kaya kayang-kaya din niyang makipagsabayan. Chill lang daw naman. Chill na ba't OFW? Ganto, dito, nagpa-party pa nga sila sa mga flat o dorm nila. Sanay na Minsan ang gano'ng ira Israeli ko, chill mo't ira karamihan. Pero kapag gano'n nakakarami ng mga talagang nakikita mo talagang halos lahat na talagang grabe yung pambomba nila nakakaano na rin. Ewan ko kung chill pa rin sila hanggang sa ngayon. Yan, kasi tumatagal na ng ilang araw. Pero dito sa atin, pangatlo. Dahil Wednesday ng pasok ng mga bata sa paaralan, lalo na yung mga nasa public schools, medyo yung lagay po ng panahon, bigla-bigla na lang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Sabi kahapon, karamihan sa mga comments kahapon sa Facebook, kung kailan uwian na ng mga bata, saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Na mukha hindi lang dito sa Dagupan sa Pangasinan, kundi ganun din sa ibang lugar. May mga nabasa tayo, Zambales, sa Baguio City, na ganun na lang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Tapos nung huminto, parang walang nangyari.
Parang walang nangyari, pero ano na yon, early evening na. So, expect maganda ang lagay ng panahon ngayong umaga. Pero ewan lang, mamayang tanghali o kaya mamayang hapon. Medyo ano pa rin ngayong umaga, medyo makulimlim. Makulimlim. Kaya kahapon din, paglabas ko, may dala akong payong. Pagsakay ko ng tricycle, may dala akong payong. Pagbaba ko, wala na yung payong. Oh, at least nakapag-donate kayo ulit. Nung gagamitin ko na, wala na naman yung aking Kaya nga payong. ako talagang binibili ko yung mga mura lang. Ay, ako hindi, ano yun, regalo yun Kasi yung possibility, malaki na maiwan mo. Yung regalo na kulay yellow, galing na Sun Life. Ganda-ganda pa naman nun. Ayun, shoot ka agad sa bag ko yun. Kaya isa sa mga nakakabigat sa aking bag. Parang ano lang siya wala siyang 24 hours na nagamit natin. Pero ngayon, June 18 na ngayon, ang bilis ng araw. Ngayon, June 18, 12 branches daw ng St. Joseph Drugstore, Region 1, ang magsisimula na tumanggap ng mga guarantee letter o GL mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. So, mas mapapadali ng pagkuha ng mga mahalagang gamot at medical supplies na nagkakalaga ng 10,000 pataas, 10,001 pataas para sa mga kliyente. Good news po yan. So, ito yung mga anunsyo nga, 12 St. Joseph Drug Branches sa Region 1. At upang mapadali nga daw yung pagkuha ng ng mga gamot, narito yung mga branches dito sa Pangasinan, Alaminos, CSI, Binalonan, Dagupan, BHF, yung BHF Family Plaza sa Mayumbo. Dagupan CSI, meron din doon. Sa Lingayen National Road, meron din doon, at saka sa Rosales, para sa mga taga-Pangasinan. So, meron sa Alaminos, Binalonan, Dagupan BHF, Dagupan CSI, Lingayen National Road, at saka sa Rosales. Sa Loña naman, Aguo CSI Mall at San Fernando CSI Mall. Yan, meron din dalawa sa Ilocos Norte at dalawa sa Ilocos Sur. Yan, yung nakita nating pila nung nakaraan, yung para naman kay Sara Duterte, diyan sa lahat ng mga Mercury Drugstore dito sa may yung corner diyan sa Perez. Perez Junction. Doon. Sabi ko, ba't ang daming tao? Bakit pila? Tapos may mga dala sila mga papel-papel. So, guarantee letter. Yeah, guarantee letter yon para sa mga Pero maganda na yun. So, meron pa rin. Hindi ko alam kasi yung last na nakita ko noon, medyo matagal na. Alam mo naman, siyempre binawasan nila yung pondo ni Sara Duterte. Kaya ewan lang natin kung meron pa rin. Siguro meron man, hindi na ganun kalaki. Ay, hindi na ganun ka-open. Pero maganda itong, ito yung maganda yung guarantee letter kasi kapag kapera, kung minsan, ilalaan mo sa gamot, biglang merong maalala ka mo ng gutom na gutom ka, kakain ka muna sa Jollibee, o kaya biglang yung paglalaanan mo. Lalong kumulang. Oo, may mapaggagastusan ka. At least yun, talagang gamot. Siguradong mapupunta sa gamot. Yung ni-request niya na gamot. Oo. At makuha niya talaga yung gamot na kailangan nila. At ang maganda rito, hindi na sila mag-ikot, hindi na sila maghahanap pa. Kasi nakalagay po doon kung saan sila pwedeng bumili at gamitin yung guarantee letter. At kung anong mga gamot yun na pagkagamitan nila. Dagdag tulong po yan sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng financial assistance para sa medical expenses naman, lalo na yung mga nasa ospital na kanilang mga kababayan. Although pwede rin po kayong lumapit sa mga congressman sa inyong mga distrito kung meron pa silang natitira for itong semestre na to dahil patapos na yung kanilang termino. Yung iba, like for example, lahat ng congressman natin dito sa Pangasinan, re-elected po sila. Re-elected first, second, third, pero lang sa fourth, dahil matatapos na yung term ni Congressman Christopher De Venecia sa 30, pero susunod naman at babalik si Congresswoman Manay Gina De Venecia. Ayan. Sa 5th pareho, sa 6th pareho. So yan, mag-start po ngayong araw, June 18. Ito po yung AICS ng DSWD. Kung wala kayong contact sa mga sa inyong mga congressmen, pwede kayong dumiretso sa mga DSWD offices sa inyong lugar. So dito ang DSWD office dito is kung di ako nagkakamali dyan pa rin sa Hanas. Parang doon sila pumupunta sa second floor.
Sa may dito po sa downtown area. Sa A.B. Fernandez, halos katapat ng Chowking. Bandaron, lampas ng Chowking, yung main ng BHF, doon po. Samantala mga kaibigan, sa 20, ngayon ay 18, sa 20 araw ng Biyernes, ito po ay agaw na dagupan. Holiday. So, wala pa akong nakitang announcement kung may special non-working holiday. Lalo na weekend yun. Friday. So, it will be long weekend. Maganda kung sakasakali. Kasi para may declare ng holiday yan, i-request nila sa Malacanang, di ba? So, ito pong agaw na dagupan, ito po ay chartering into city ng Dagupan. It was chartered as a city on June 20, 1947 when President Manuel Rojas signed into law Republic Act 170. Ang author po niyan, the late Speaker Eugenio Perez. Kaya meron tayong Perez Boulevard, Barangay Herrero Perez, at tuwing birth anniversary ni Eugenio Perez, nagkakaroon din ng wreath-laying dyan sa may Perez Market site. Pero nakita ko dito, ang LGU Dagupan, marami siyang 78th araw ng Dagupan o agaw na Dagupan. Meron siyang mga activities. Sa bawat departamento ng city government meron. Sa City Veterinary Office. Free anti-rabies vaccine for dogs and cats. Must be 3 months and above. Yung bata kang kulawari. Yung dogs or cats, healthy and no signs of disease. Free galis treatment. Free tick and flea injection. Deworming, libre until supply lasts. At free consultation and check-up. Sa veterinary office yan. Saan ang opisina nila? Tapos sa City Health Office naman, merong free medical check-up, dental check-up, anti-pneumonia vaccination, laboratory test para sa hemoglobin, blood sugar, uric acid, cholesterol, x-ray, ECG, may lectures on dengue and leptospirosis. Sana may libreng para sa leptos. Registration for the diabetic club and hypertension club. I can just imagine yung haba ng pila nito, lalo na dun sa free lab test. Pero syempre, bago kayo i-lab test, kailangan muna yung medical check-up. So, happy agaw na Dagupan no Friday at tama yun. Inaantay ng karamihan ng taga-Dagupan kung may pasok ba sa 20. Sa araw na yan, kaarawan ni Mayor Julier Ayoy Roselio, kaarawan din ni dating Governor Amado Espino Jr. At ayan, kasabay niya lagi naalala ko, anniversary nung dating istasyon na pinanggalingan din natin. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po 5:36. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:42 na po ng umaga sa Todo Balita. Ganyan kabilis ang oras at iba naman yung nakita ko dito nagpapaluan. Okay. Maganda yung ginagawa ng ng local government unit ng Bayambang. Clearing operation. Mahigpit na pag-check sa mga itinitindang karne ng mga nagtitinda vendors, lalo na yung wala naman sila sa palengke. Pero dito sa atin sa lungsod ng Dagupan, na-check lahat yan dahil on top of the situation palagi si Dr. Mike na balik sa head yata ng veterinary. Ay, siya ulit. Oo. Very good. Very good yan na decision ni Mayora kasi walang makakatapat sa
sa sipag at sa dedikasyon ni Dr. Mike Maramba. Kasi ilang beses na yan ilang beses na siyang pinalitan. Kapag ka napapalitan na siya, parang wala ka ng balita, wala ka ng pero siya hands-on Oo, kahit madaling araw, makikita mo nandun na siya mismo yung nakatutok. Kaya nga yung mga tindera dyan sa palengke, tindera ng karne, manok, talaga sumusunod sila kasi alam nilang walang patawad. Hindi naman sa walang patawad, kundi talagang talagang tutok. Hindi nila patatawarin yung mga illegal na mga tawag dito, mga double dead, mga hindi walang hindi dumaan sa slaughterhouse, walang tatak. Dapat yan may tatak. Kahit bagong katay yan, ipinasok kung wala namang tatak na ito ay galing sa slaughterhouse. Ekes yun, questionable yun. Pero importante, dahil pagkain po yan dapat okay lahat. Tinitignan din yung mga nagtitinda ng frozen meats kasi importante sa frozen yung handling po nila. At saka malakas din yun yung mga frozen meat. Nakikita po natin, marami po silang mga suki. Kapag kayo po ay kumain sa isang karenderya o restaurant, lalo na yung wala naman silang mga malalaking freezer. Kapag yung cubes niya ay very perfect yung cut, yung sides po niya, lalo na sa mga karenderya at sasabing, pasensya na po bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Mura yung kanilang lutong karne, most likely frozen meat. Ayan, mas mura kasi presyo nun kaysa yung bagong katay. Pero binabati po natin ng good morning yung mga kababayan po natin dyan sa mga palengke, hindi lang dito sa palengke ng Dagupan, kundi ganun din sa mga palengke sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan. Ayan. So back to school, meron akong nakuhang initial report mula sa DepEd Region 1. Yung first day kung ilan lahat ang enrolled as of June 16. Ang total sa buong Region 1 ay mahigit 1 million 8,000 plus. Nakalagay din dito yung per division. Dito sa Region 1, meron pong 14 na schools divisions. 6 dyan ay nasa Pangasinan. Kaya lang sa ang lalaki ng print, hindi ko makita. Masyadong maliliit yung font niya. Pero yan nga po, balik eskwela dito po sa buong Pilipinas. Pero sa ibang lugar kasi, kung dito sa atin, pabugso-bugso lang yung ulan, malakas na ulan, pero yung iba, sa ibang lugar talagang bumabaha. At yung mga nakikita po natin sa Facebook, ayan, ilatag mo nga sa Facebook ang itsura ng inyong mga anak sa kanilang first day. Pero syempre magandang tignan yung mga nagbalik eskwela na full uniform dahil kaya ng magulang o kaya kinaya ng magulang na makakapag-uniform yung kanilang mga anak. Pero yung iba naman, kung maski pa paano, kung ano yung pwede, ayun yung suot ng kanilang mga anak. Pero mas maganda pa rin kung makapag-provide ng uniform yung mga magulang kasi kapag uniform, kahit dalawang piraso lang yan, na pagpalit-palitan nila araw-araw, wala na silang problema. Kasi kapag hindi uniform, araw-araw problemahin nila kung ano susuotin ng kanilang mga anak. Pero kung yung uniform na yun, hindi halata na dadalawa. At minsan nga, kahit isa nga lang yan, hindi pa rin halata. Mas madali siyang matuyo. Yung material, yung tela ng uniform. Tapos, disente pa siyang tignan. Ayan, estudyante talagang dating kapag uniform. Kasi mura na rin ngayon ng school uniform, makakabili ka na sa kahit sa ang kanto, lalo na dito sa Dagupan, makakabili ka na rin. So, wala na rin dahilan kung minsan yung hindi makabili kasi yung iba nga may pambili nga ng load. Correct. Actually, laki na nagagastos natin sa sa cellphone. Sa dagdag expenses para sa atin, lalo na minsan di rin maiwasan na dalawa yung cellphone. Para bibihira na ngayon ang tao sa Pilipinas na walang cellphone. Kahit na nga, sabi mo ng pinakamahirap, meron pa rin silang cellphone. Yung mga walang cellphone, yung wala lang talagang hilig. Sabi nga ang Pilipinas, cellphone capital, text capital dito sa Asia dahil halos lahat nga merong more than one na cellphone. Ayan, sa kainan,
sa sasakyan, sa bus, busy ang lahat, nakatutok sa cellphone. Pero ito magandang panimula itong magandang balita ito yung sinimula na nga ng LGU Pangasinan ng flood control project ito sa bahagi ng malawakang Capitol Complex Redevelopment Project ni Governor Gico III na naglalayong may isaayos at mapaganda ang Provincial Capitol Complex. Kasi alam naman po natin, binabaha ang Kapitolyo, pero yung bahang yon, dati na yon, noon pa, bumabaha na. Kaso nung eleksyon, ginawang issue. Ginawit yun na issue na parang... At kasalanan lahat ni Gob. Kauupo lang niya, na parang nung naupo siya, pinutol ang ilang punong kahoy, bumaha na. Parang gano'n ang dating. Talagang galing lang talaga nila. Pero ito nga po, ayon kay Pangasinan Provincial Engineer Amadeo Veras, ginagawa ng mga drainage canal na sa magkabilang panig ng Capitol Complex at may tatayo ring floodgate at paluluwagan nga yung kasalukuyang drainage canal ng San Vicente River sa kahabaan ng Maramba Boulevard. Ang drainage system nito na halos 2 kilometrong haba ay magsisibing catch basin ng tubig baha mula sa Capitol area. Tinaasahang matapos ang proyekto sa September 2026. Yun, September 2026. Okay na siya. Tingnan natin kung gaano ka-effective ito. Next year. Kapag tapos ng proyekto, mariresolba ng pagbaha na ilang taon nang pinapasan ng mga empleyado at maging ng mga residente. Sabi ko nga, there was a year past administration na yung baha lapag mula binaha ang buong Narciso Ramos Sports Complex, yung kalsada papunta sa Capitol and the Capitol. So, hindi po first time yung nakitang pagbaha during the time, itong first term ni Governor Ramon Gico III, dahil mababa na kasi yung Capitol Complex eh. So, at saka yung barado, lahat ng mga daluyan ng tubig. So, mas mataas yung before, yung hindi ngayon. Kung pupunta ka sa may beach area, beachfront, mula sa Capitol Complex, di ba yung papasok na ganun, o palabas papunta sa mga kubo-kubo, pataas yun eh. So para siyang dike. Pero itong drainage system, pag uumpisa, makikita nyo na po sa both ends ng ginagawang reflecting pool. So mataas na po yun. At sabi nga ni Governor, bakit idadalhin pa sa ilog? Samantala, ang lapit-lapit na nung beach, kumbaga, mas maiksi na yon na exit sana ng tubig from the Capitol Complex. Sabi po ni Governor Gico, ang ilog kasi may natural filter yan. So, whatever dumi na dala nung tubig, hindi lang galing sa Capitol Complex, kundi ganun din sa mga within the vicinity, ay ma-filter yan ng ilog bago lumabas dun sa bahagi ng Lingayen Gulf. Kung sa dagat naman, parang pag makita yun ng mga mga residente, kasi pang swimming nga yung sa dagat mayayak naman sila. Yak, po, di man sudutak. Pero yun nga, yung mga, kasi nung pagkaupo ni Governor, nakita na nila kagad, nagsagawa na kagad sila ng inventory ng mga drainage sa mga daluyan ng tubig sa Kapitolyo, at nakita nga nila yung isang malaking daluyan ng tubig na tinakpan o nagpatayo ng hotel. So nawala yung nangawala yung mga daluyan ng tubig, na isa yon sa mga nagsisilbing nagiging rason kung bakit nababaha diyan sa Kapitolyo. At hindi si Governor Gico ang sanhi ng baha sa Kapitolyo. At merong areas, nakita rin na merong areas within the Capitol Complex. In fact, sa halos malapit sa Capitol Building at saka sa Urduha House, na dati yung impounding area ng tubig, naiipon doon yung tubig, pero napatayuan din ng buildings, o kaya yung iba naman ay natabunan. Pero yung maganda nga, yung redevelopment na ginagawa ng Gico administration, ito po ay hindi lang po mapaganda ang Capitol Complex, kundi masolusyonan yung problema sa pagbabaha. Magkakaroon it will be, sabi nga ni, a little BGC sa Northern Luzon, itong Capitol Complex, kapag yan po ay natapos.
Ayan, kasabay ng construction ng flood control facility, construction ng iba't iba pang pasilidad, sinasabay na rin yung construction ng iba't iba pang pasilidad tungo sa modernisasyon ng Provincial Capital Complex. Para excited na ako makita yan. Kinabibilangan to ng pagpapaluwag ng mga kalsada, pagkakaroon ng maluwag na parking space, pagtatayo ng 1,500-seater convention hall, at saka ito nga reflecting pool na meron na tayo nakikitang konti, at yung interactive fountain, at yung 11-story government center or tower. Diyan po yan sa Kapitolyo. Tsaka yung, di ba yung ganda ng yung kalsada na parang yung jeep umiikot-ikot na doon. Sir, paikot-ikot. Parang yan, sa CCP complex sa Maynila and Pasay kasi magkatabi po yan. Meron po yung shuttle service o shuttle. Dati kasi nung nagwo-work ako doon, alam nyo yung usong-uso noon na Ford Fiera. Yun yung shuttle service noon. So kung matapos ito sa Capitol Complex, yung redevelopment, maganda kung magkaroon ng shuttle na service po dyan, na ikot-ikot lang siya within the area. Tapos para mawawala ng trabaho yung mga ng mga tricycle. Pwede naman iniisip ko, pwede naman silang mag-lobby, di ba? O yung TODA. Pero yung maging maayos naman yung kanilang suot. Hindi yung aka-shorts na pang basketball, aka-t-shirt yung iba. Ibagay din nila sa din nila sa lugar. Oo, kailangan na maayos lang, maayos na t-shirt, pantalon, naka-shoes. Hindi yung iba pa naka-sando. So hawak yung manibelang ganyan. Just imagine yung pa-air ng kilikili. Pero naman talaga yan kasama yan sa ewan ko kung merong ordinance na gano'n kasi dito sa Dagupan. Meron yata sa checklist ng LTO yun. Kasi ang mga tricycle, sakop yan ng LGU. Kaya sila yung gumagawa ng mga ordinansa para sa mga tricycle drivers. So dito sa Dagupan, merong ipinasa noon si Councilor Red F. Mejia, bawal nga yung mga nakasando, bawal yung mga hindi nakasapatos, bawal yung naka-shorts. Kaya nga nung merong one time, merong isang poso, enforcer na may nakatsinelas lang siya dahil umuulan daw. Tapos yung isang pantalon niya nakalislis. Nakalislis. So ibig sabihin parang hindi dissenting tignan. Meron nag-comment na na bakit ganyan na ba yung itsura ng mga poso ngayon. Meron nagsabi na ay intindihin nyo naman sila kasi umuulan para mga ganon. Pero yun nga, hindi rason yun kasi nga sila yung nagpapatupad ng batas. Dapat sila rin mismo sumunod. So doon sa kung ano yung sinasaad ng batas, yun nga, bawal nga. So paano sila manghuhuli ng mga hindi sumusunod sa batas kung sila mismo, ganun din, hindi rin sumusunod sa batas. At saka, basic naman po yun, yung ayos na kasuotan ng mga drivers, hindi lang ng tricycle. Sa mga PUVs, talagang required po yun. Kaya kung minsan makikita nyo, kapag alam nilang malapit na sila sa isang checkpoint, sa sapatos. Bigla na lang sinusuot yung kanilang mga polo na uniform, sa sapatos. Nakapatong sa upuan yung kanilang polo na blue. Kasi mainit nga naman. Parang wala na yung blue na ngayon. Parang hindi na masyadong pinapatupad yung blue na polo. So, yun po mga kaibigan. Pero pagbati po natin ng good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar, kay Sir Napoleon ko, kay Lynn Coronel, Rolly Soriano, ganun din kay Sir Romel Dawaton ng LTO Dagupan. Yung paalala po nila, ayan, pwede na yung mga nagmamay-ari po ng mga motor, pwede po kayong pumunta sa kanilang opisina para i-check kung meron na po. O kaya mag-apply kayo, pa-register nyo, kumuha kayo ng plaka dahil meron pong available. At yung paalala nga niya, later on, very soon, ang LTO magpapatupad po ito ng mas mahigpit yung no plate, no travel. Good morning din kay Madam Rose Marique, kay Kuya Benjetan, kay Mamata, kay Ludi, yan, kompletohin na natin, si Jerome, at saka si Kuya Polly, at saka si DC Vian dumating na. Ayan. Nandito Good morning, DC. Ang champion sa lahat ng mga champion. Congratulations again. Ayan, ganda-ganda ng kanyang ngiti at labas na labas talaga yung kanyang dimple. Ayan, tuloy po siyempre, may pasok pa rin
Excited pa rin yung mga bata, yung mga magulang po na todo sa paghahanda. Back to basic, yung mga magulang din na gigising ng maaga, magluluto para sa breakfast ng kanilang mga anak, yung iba ay para may mabaon. May mga public schools na malalaki, kagaya ng Dagupan City National High School, and I think yung ibang high school dito sa Dagupan, na shifting pa rin yung kanilang schedule dahil kulang pa rin talaga yung classrooms. May morning session and afternoon, and then, pero sa senior high sa Dagupan City National High, whole day yung kanilang klase. Heto, meron pa tayong 2 minuto na lang bago sumapit ng alas 6. Ipinagmamalaki ng 4Ps yung nagtapos na mag-aaral nila, nagtapos sa isang mag-aaral nila na beneficiaryo ng 4Ps, nagtapos ito bilang isang cum laude. Yan, sa Golden West Colleges, City of Alaminos, si Geraldine Balgoa mula Barangay Magsaysay na nagtapos daw ng kursong Bachelor of Elementary Education bilang cum laude sa Golden West Colleges, City of Alaminos. Pero yung 4Ps hanggang high school lang sila, di ba? Senior high. O, kaya hanggang senior high lang. Pagkatapos noon, wala pa namang college. Dapat naman na mag-graduate na sila. Pero itong na ito, kasi dati siyang beneficiaryo ng 4Ps, pero syempre ngayon, nung nagtapos na siya, beneficiaryo na siya ng scholarship program ng siyudad ng Alaminos. Ayan po ay isang magandang halimbawa na itong mga recipients ng mga government grants o mga tulong ay sila po ay nagsusumikap para mag-graduate. Kasi may nag-graduate naman sa 4Ps eh. Kapag wala na silang anak, graduate na yung kanilang mga anak sa high school, gagraduate na rin sila. Yes. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan na po ninyo susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Kaaron Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po nyo nakasama sa technical side, si Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagil. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ.